Baka hindi ka maniwala, pero totoong naganap. Ito ay naitala, ang digmaan ng hiwaga sa kalangitan na magpasa hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag. Ika-14 ng buwan ng Abril, 1561. Nauna lamang ng eksaktong 40 taon nang mapadpad si Magellan sa Pilipinas. Sa madaling salita, panahon ito ng kolonisasyon ng Espanya. Umagang-umaga noon sa siyudad ng Nuremberg, Germany, sa pagitan ng 4 hanggang 5 ng umaga. Nasaksihan ng daang-daang tao roon sa himpapawid ng kanilang syudad ang isang kakilakilabot na pangyayari na kung mauulit ngayon ay talagang maghahari ang takot sa iyong puso. Ano ang kanilang nakita sa mga panahong iyon? Ayon sa dokumentong naitala ni Hans Wolf Glaser, isang publisher sa Nuremberg ng broadsheet news article, ito ang kanilang mga nakita. Isang pambihirang digmaan sa kalangitan, gayong wala pa namang eroplanong na imbento nung mga panahon na yon. Sinundan ito ng isang malaking itim na triangular object at may kasama itong maliliit na bilog na nalalaglag mula sa kalangitan. May mga usok ito. Marami at daan-daan ang bilang ng mga bilog na lumalabas at nalalaglag mula sa malaking itim na triangular object. At meron pa umanong mga cylindrical object o bilog at pahaba. At meron pang mga pakrus, ang hugis. Ang ibang pakrus ay may mga bilog sa bawat kamay nito at ang iba namang pakrus ay wala. Dagdag pa nito na merong 2 malalaking large crescent at 2 malaking black spear at cylindrical object. At mula sa malalaking cylindrical object ay naglabasan ng maliliit na bilog at nagsilibot sa kalangitan. Ito ay kulay pula at naganap sa madaling araw. At ang lahat ng mga hindi maipaliwanag na bagay sa kalangitan, anuman ang hugis, anuman ang kulay nito, anuman ang ilaw nito, anuman ang laki, ay tila naglalaban-laban. Lumilikha pa sila umano ng mga usok sa kalangitan. Ang pangyayaring ito ay hindi kwento-kwento lamang. Hindi iisa o 2 tao lamang ang nakakita rito. Buong syudad ang nakakita sa pangyayaring ito. At kagaya nga ng nabanggit ko kanina, ito ay nailathala sa broadsheet news article nung mga panahon noon. At ang artikulo o balita ng broadsheet ay naingatan at nasa pag-iingat ng Central Bibliothek Zurich sa Zurich, Switzerland. Ayon naman sa modernong pag-aaral at interpretasyon, ito daw ay tinatawag na sandog phenomenon. Ngunit ano naman ang sandog phenomenon? Ito ay minsang masasaksihan mo depende sa lokasyon, sa dapit hapon o kaya sa umaga.
Masasaksihan mo sa sandog phenomenon na kung titingnan mong maigi, 2 ang araw o kaya naman 3 ang araw. Ngunit ito ay isa lamang refleksyon na dulot ng pagkikrystallize ng atmospheric ng ating daigdig. Subalit malayong malayo at hindi ito tumutugma sa inilathala ng broadsheet news article. At ayon naman sa mga UFOlogists, ito ay umanong mga flying saucer at ebidensya ng extraterrestrial earlier human history. Pero bakit sila naglalaban-laban? At bakit doon lamang sa lugar na iyon nakita? Ano ang tungkol sa mga ito? Ngunit kung ako ang tatanungin, ay mas maihahalin tulad mo pa nga ito sa kaganapang nangyari sa aklat ng Ezekiel na mababasa mo sa Biblia. Magpasa hanggang ngayon ay nakalutang ang mga katanungan at hindi pa mabigyan ng tumpak na kasagutan kung ano ba ang nangyari noong taong 1561. Kaya naman ibabahagi at iiwan ko na lang sa inyo ang broadsheet article sa wikang Tagalog at Ingles. At kayo na lamang ang humusga kung ano ba ang tungkol sa pangyayaring ito.